I am just waiting for my kamatayan ko. Para Ang kasalukuyan, Vice Presidente Sara Duterte ay pinapalayos niya sa politiko at pinabababa niya sa pwesto bilang Vice President. Ngayon naman ang mainit na usapin ang ibabahagi ko sa inyo ay itong susuko siya. kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, indayan nila. Kanyang anak na si VP Sara Duterte na umalis na rin sa politika. Lumayos na sa pagiging Vice Presidente. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Nako po, dating Presidente Digong, sumuko na, surrender na. Taas ang dalawang kamay. Mga kaibigan, hindi na makatakbo. Nako, ano po ang dahilan? Wala na pong power ba ito? Ito ba ay persahan niya? Na ang dahilan ay ang persahan na pababain ng anak na si Sara Duterte? Mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil napakainit po nitong ating pag-uusapan. Hindi po ito fake news. Bibigyan ko po kayo na mainit na resibo na mismo nang galing dito kay dating Presidente Digong. Binulgar, siniwalat na suko na siya, hindi na makatakbo. Aalis na. Yan pong lahat ay ibabahagi ko po sa inyo kapag may pagkakataon po kayo. Huwag pong kaligtaan, patapusin, panoorin, pakinggan, unawain ang vlog na ito. At sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, naku, magugulat kayo kung bakit nangyayari ito. Mga kaibigan, gusto ko po munang ibahagi sa inyo ang matinding revelasyon nitong si dating Presidente Digong. Ito po, shout out po sa lahat. May mga ano tayo, kasi kailangan kami mga leader. Gusto namin patayan, but you know, there is always a boundary. Okay. There is always a boundary with what is moral o immoral or right or wrong. Kagaya po, stricto ako, sabihin mong patayan. Marami talaga ako pinatay na kriminal. Pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Nagpatay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. So, pinapatay ko. Yung matatanda, alam mo bakit? Nangawa na ako sa kanila, sumpo na. Matindi ho ito. Narinig niyo naman ho na marami siyang pinapatay na mga matatanda, mga mahal kong taga-subaybay. Pasintabi ho sa mga manonood na bata, huwag po nating gagayahin ito na lumalabas ho sa bunganga nitong si dating Presidente Digong. Pangit po, nagayahin ito. Mga kaibigan, dito sa bandang gitna ng ating tinatalakay ay dito isisiwalat ni dating Presidente Digong na hindi na po siya makatakbo. Aatras na siya, suko na. Mga kaibigan, ano ang dahilan? Ulitin ko po. Kung isang araw ho kahapon, on the record sa aking vlog, na ang kanyang anak na si dating ang kasalukuyan Vice Presidente Sara Duterte ay pinapalayos niya sa politiko at pinabababa niya sa pwesto bilang Vice President. Ngayon naman ang mainit na usapin ang ibabahagi ko sa inyo ay itong susuko siya na din sa politiko. Hindi na po siya tatakbo. Ano itong hindi natatakbo? Ito po, mga kaibigan, mas mabuti ay sa kanya po manggaling sa kapwa natin ibigyan ng anumang komentaryo. Gusto ko tiwasan na lang para to end their life of misery.
Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rudy Duterte? Ang pagbabalik mo. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. As mayor, ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always... Yan po mga kaibigan, ay kinumpirma niya. Yan po ay kanyang actual interview kahapon no lumabas. At ang sabi nga niya, ay hindi na ho siya babalik sa politiko. Ipapaubaya na lang sa kanyang anak, mga anak. Ay baka ho ito'y nananaginip ng gising. Baka hindi alam ang pinagsasabi nito. Mga mahal kong taga-subaybay. Dating Presidente Digong, baka ho nananaginip ka ng gising. Ikaw ho ay nag-file ng pagka-mayor. Diyan ho sa iyong kaharian. Kaharian niya yan sa Davao. Pag-aari niya yan Sabi niya Davao O bakit mo sasabihin ngayon na hindi ka na babalik sa politiko? Ibig sabihin atras ka na? Ay maliwanag ho diyan. Ano na namang taktika? Ano naman strategy to? Strategy ang gagawin mo, dating Pangulong Digong. Ituloy po natin sandali at ito po at marami pa nating matutuklasan. Ituloy po muna natin ito. Time, Ecclesiastes 3. A time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young and a time to be old. A time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Ayaw sa way. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila Hindi po natin alam kung ito ay nasa tamang pag-iisip pa. Mga mahal kong taga-subaybay, bakit ito ay nagkakaganito? Ay maliwanag naman ho na talagang ito ay nag-file lang certificate para tumakbo ng pagka-mayor. Ito pa mga kaibigan. Because you're running for mayor. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, huwag na akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hold-upper. Kayo nga mga hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa payag mo yan. Na ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan. Yan po mga kaibigan, maliwanag ko. Muli kong liliwanagin. Hindi na nga, ayaw na tumakbo sa pagka-mayor ng Davao itong si dating Presidente Digong. Napakaliwanag ho ng usapan na ito na pinili ko po na audio na actual interview dito kay dating Presidente Digong na yan ho ay lumabas kahapon. Mismong ito nagtatanong. Ay inulit-ulit ho ang tanong. Mayor, nag-file ka po ng candidacy sa pagka-mayor. Ang sagot niya, ayaw ko na. Maliwanag po mga kaibigan, kaya't nasasabi ko nga na ito ay surrender na. Taas na ang dalawang kamay, hindi na tatakbo, hindi na makatakbo sa pagka-mayor po ng Davao. Ito pa po mga kaibigan, saka po natin bibigyan muli ng anumang komentaryo. Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, sa palad nila. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami.
Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng Mike. Yan po mga kaibigan na matinding revelasyon na hindi po natin alam. Hindi ko po sinasabi, disclaimer lang ho. Mga mahal kong taga-subaybay, hindi ko po sinasabi sa inyo na paniwalaan nyo po ito. Dahil alam po natin ang ugali at takbo kung anong mga galawan mayroon itong si dating Presidente Digong. Ito binahagi ko lang po sa inyo at nasa ganun po maging patas po tayo dito sa ating tinatalakay kung ano ang mga kaganapan tungkol dito kay dating Presidente Digong na mainit na usapin ho sa social media, malalaking stream media, itong kanyang pag-aktras, pagtakbo, pagbawi na siya ay tatakbo bilang mayor ng Davao, subalit nag-iba ang ihip po ng hangin ngayon. Ayaw niya na. Hindi na siya tatakbo. Ano po ang dahilan, mga kaibigan? Marami ang nagbibigay din ho ng kanilang public opinion na ito ay taktika, strategy, huwag paniwalaan. At syempre marami rin ho ang nagbibigay ng anumang public opinion na ito ay isang paraan para hikayatin itong si kanyang anak na si VP Sara Duterte na umalis na rin no sa politika. Lumayas na sa pagiging vice presidente, bumaba na sa pagiging presidente, umalis sa pwesto, ay uunahan ho ni dating Presidente Digong na hindi na siya tatakbo bilang mayor ng Davao. Pirsahan ng pagpapalis kay Vice Sara Duterte, pirsahan pinapaalis na ho ng kanyang tatay. That's why gumagawa siya ng mga paraan, taktika na ika nga po ini-spread sa social media, sa malaking stream media kung ito ay kakagatin ni VP Sara Duterte. Muli po maraming salamat. Tayo po hindi nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin ang mga public opinion na narinig niyo po, may pawang nagbabasyo tayo dito ho sa ating tinatalakay. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ako ho, hindi ho ako naniniwala dito sa sinasabi ni dating Presidente Digong. Tingnan po natin, abangan kapag nandyan na ang tunay na ika nga po'y binabantayan natin kung talaga ito ba ay magwi-withdraw. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.